Pasado na sa third and final reading sa Kamara ang House Bill 6144, ang Domestic Workers Act na mas kilala bilang Kasambahay Bill. Layunin nitong bill na ito na isulong ang benepisyo ng tinatayang 1.9 million na kasambahay sa Pilipinas. Kabilang na ang maayos na matutuluyan, medical assistance at iba pa. At dahil aprobado na rin ang Senate version nito noon pang 2010, didiretso na ang mga panukala sa Bicameral Conference Committee para pagsamahin at ayusin ang mga probisyon nito. At para pag-usapan ng Kasambahay Bill, kasama natin ngayon si Jerome Alcantara, Director for Policy ng non-government organization na Visayan Forum Foundation Incorporated. Itataguyod po nila ang karapatan ng mga manggagawa, partikular na ang mga domestic helper o mga kasambahay. Good morning, Jerome. Good morning, Cara. Alam mo, ang Visayan Forum Foundation, malapit sa puso ko kasi yung second documentary na ginawa ko para sa GMA, way back 2002, ang topic ay kasambahay. At nung time na yun, 2002, sinusulong na ng Visayan Forum Foundation ang Kasambahay Bill. Ang tagal na, no? Ang tagal na. Ano na tayo? 2012 na. Bakit natagalan? Una, matindi kasi din yung resistance sa both chambers initially dun sa idea na magbibigay ka ng dagdag na benepisyo sa domestic workers. Dahil ang akala nila, pag nagpasa ka ng ganitong batas, masama yung epekto sa employer. So kaya dun sa lalo na dun sa mga nasa middle class. Pero nung sinisimula ng gawin yung mismong batas, himay-himayin yung provision at pag-aralan at pag-usapan yung mga detalye, nakita na hindi lang ito para sa domestic workers, hindi nangihingi ng limos ang domestic workers, hindi nangihingi ng sobra-sobra, at ang added benefit pa, meron ding magandang makukuha yung employers dito sa batas na to. Kasi ako natutunan ko dun sa, nung time na I did that documentary, ang dami kong in-interview both ng mga kasambahay na inabuso ng kanilang mga employers at yung mga kasambahay na hindi inabuso ng kanilang employers at tinrato na parang pamilya nila. Or parang, yun nga, kasambahay. Hindi katulong, kundi kasambahay. At makikita mo na yung serbisyo na binibigay kapag hindi inaabuso yung tao, talagang may puso, tapos talagang out of their own way. Yun yung gusto ninyo na kapag pumasok ang kasambahay sa isang bahay, ay hindi siya, kumbaga, tama yung karapatan na ibibigay sa kanya at ituturing siya na tao. At professional yung ibibigay niyang serbisyo, kaya't meron din itong provisions on education, skills training and accreditation for domestic workers. Dahil yun nga yung gusto rin natin, pag binigyan mo ng benepisyo yung domestic workers, gusto natin na ibalik din ito sa pamamagitan ng matapat at maayos na serbisyo. At yung punto rin namin dito sa batas na to, karamihan sa mga manggagawa na ito, mga domestic workers, 2 million of them, ay sila yung main breadwinner sa mga families nila. So, ang mangyayari sa batas na to, papataasin mo rin yung level ng pamumuhay ng pamilya ng 2 milyong manggagawa. At hindi ito dole out. Ito ay pinaghirapan nila, ito ay produkto ng kanilang trabaho at kanilang matapat na serbisyo sa mga employers. Pag-usapan natin yung isa sa mga issue na concerning kasambahay, yung pang-aabuso sa kanila. Dahil dito sa Kasambahay Bill, mas mabibigyan ba ng proteksyon ng mga kasambahay at hindi na mangyayari yung mga minaltrato, binugbog, tinanggalan ng ngipin, pinainom ng kung ano-ano, pinakakain ng mga pagkain na hindi dapat. O inatasan natin dito sa batas na to, ang una yung mga barangay at ang local government units na paigtingin yung pagmamonitor nila sa kondisyon ng trabaho ng domestic workers. Inatasan din dito ang Department of Labor and Employment at ang Department of Interior and Local Government na bumuo ng mekanismo para maparami yung kaalaman ng ma-disseminate yung information about rights, privileges, and responsibilities of both domestic workers and employers. So ano to information? Information. At ang panghuli dito, inatasan din yung Department of Social Welfare and Development na gumawa ng quick response mechanism kasi mahirap yung kondisyon ng domestic workers nasa loob ka ng bahay. So ang first step doon, ma-monitor mo, mabigyan mo sila ng pagkakataon na magsumbong kapag inaabuso na sila at merong mabilis na aksyon para maalis sila dun sa abusive situation. So paano? Merong facility or merong telepono na pwedeng tawagan ang kasambahay kung sakaling nakakaranas siya ng pagmamaltrato? Kasama yun sa ini-envision natin, katulad dun sa ginawa natin sa ibang mga forms of abuse. Merong hotline na ini-envision na tatawagan. Merong mga teams na pupunta doon sa bahay para iligtas yung domestic worker. At
hindi na tatagal, para hindi na tumagal. Kasi yung mga last na mga cases na narinig natin about domestic workers, ini-injure nila for 4 years, for 5 years, yung pang-aabuso sa kanila. Kasi hindi nila alam kung paano sila Kung alis. kanino sila lalapit. At baon na baon sila sa utang, hindi sila makaalis, hindi nila alam kung kanino magsusumbong. At minsan, natatakot sila na lumapit sa pulis o di kaya natatakot sila lumapit sa barangay kasi marami rin namang mga kaso na binabalik din sila sa employers nila. Correct. So with Kasambahay Bill, meron na talagang tututok na ahensya na talagang pwede nilang tawagan at i-rescue sila kung minamaltrato na sila. Yan yung ini-envision natin. Okay, nasabi mo yung tinitiis nila, yung pang-aabuso. Isa sa mga matingkad na issue recently, itong issue ni Bonita Baran. Ito yung kasambahay na minaltrato umano, natanggalan ng ngipin, naputol yung tenga, tapos minartilyo yung katawan. Grabe yung nangyari sa kanya. Awang-awa ako nung nakita ko yung babaeng ito. Lumapit ba ito sa Visayan Forum Foundation? At anong update tungkol sa kanya? Kumusta na siya ngayon? Oo, lumapit siya actually sa Public Attorney's Office. At hanggang ngayon, sila yung tumutulong dito kay Bonita Baran. Kami ay tumutulong at nag-offer kami ng tulong down the line kapag nandun na siya sa proseso ng healing and rehabilitation niya. Pero hanggang ngayon, habang nakafile yung kaso, doon pa rin siya sa Public Attorney's Office. May warrant of arrest na doon sa huling hearing sa Senate. In-update kami na meron ng warrant of arrest para doon sa mga employers. Hindi pa lang alam kung nakita na yung employers. Pero itong si Bonita, nabulag yung mata hindi na siya to makakita. Ito parang sa amin, siya yung poster girl kasi pumasok siya ng batang-bata siya, 15 years old. No, ngayon, 22 na siya. Ang tagal niyang tiniis yung pang-aabuso sa kanya. Hindi siya makaalis ng bahay, hindi siya binibigyan ng day off. At pinapakita ng kaso ni Bonita yung vulnerabilities ng domestic worker. Parang swertihan kung sa kondisyon ng buhay niya, napasok siya sa mabait na employer, okay lang siya. Pero dito, napasok siya sa malokong employer, kaya ganito yung nangyari niya sa kanya. Hindi siya makaalis. Parang alila talaga siya. At kung siya. 15 years old ka, ginagawa yan sa'yo, hindi mo alam kung saan ka lalapit. Hindi mo alam. Tapos yun nga, malayo ka sa bahay mo, malayo ka sa tirahan So, we mo. expect that with Kasambahay Bill, magle-lessen yung number ng mga ganitong klaseng kaso. Yan yung pangarap natin. Hindi na mauulit ang mga kaso ng mga Bonita Baran. Yan ang pangarap natin. Kaya tututukan natin ito sa Bicameral Conference Committee para matiyak natin na yung batas na lalabas talagang makakatulong sa domestic workers at sa employers at maging sa implementasyon nito. Kasi magaling tayong gumawa ng batas Pilipinas, magaling gumawa ng batas. Ang problema parati implementation. Okay. Isa-isahin natin yung nakalagay, nakasaad doon sa bill, yung Kasambahay Bill. Kapag naipasa na ito sa BICAM, ano ang magiging mga benepisyo ng mga kasambahay? Una, ina-update dito yung minimum wage ng domestic workers. Kasi hanggang ngayon, 1993 wage rate pa yung ginagamit natin, which is 800 pesos para sa Metro Manila, 500 para sa probinsya. 800 per month? Per month. 800 pesos per month. So, ang liit nun Pag nagle-lecture nga kami sa mga estudyante tungkol sa rights ng domestic workers, ang sa amin ng estudyante, parang yan na yung budget ko para sa load ng buwan na to. Biruin mo, mabubuhay ka ng pamilya ng 800 per month. So with Kasambahay Bill, ano magiging sweldo? Minimum na sweldo ng kasambahay dapat? Sa House, walang nakalagay na, sa House version, walang nakalagay na minimum wage. Sa Senate, 3,500. Pero ang importante sa amin dito, 3,500 per month. Okay. Ang importante sa amin dito, ang pagsiset ng minimum wage ng domestic workers ay kasama na siya sa regular na wage setting mechanism. Kaya hindi na siya mapag-iiwanan ng katulad na nangyari dito na 1993. So kapag nagtaas ng sweldo ng minimum wage ang karaniwang laborer, kasama na mga kasambahay? I-review rin siya. At kung kailangan na itataas siya. Depende dun sa pamumuhay, sa ekonomiya ng panahon na yun. Okay, so 3,500 pesos per month na minimum wage. Yan yung nakasaad sa panukala. Ano pa yung ibang mga benepisyo? Coverage sa social protection katulad ng Social Security System, SSS, PhilHealth, at pag-ibig, kasama na rin sa pag-ibig para hindi lang naman sa housing pero doon sa iba pang mga benepisyo ng pag-ibig katulad ng mga salary loans. Okay, so SSS, housing at saka PhilHealth. Importante yan. Yung mga minor de edad. Ayun, meron ding provision diyan. Maraming kasambahay pumapasok, 15 years old, 14, 12. Patatatagin ito yung blanket ban, 15 below 15 years old, hindi ka pwedeng pumasok.
as a domestic worker. So 15 up, pwede nang maging 15 kasambahay. up, pwede maging kasambahay. Pero ang pag 15 to 17 years old ka, papasok dyan yung child labor law. So, merong limit sa oras ng trabaho mo. Tapos yung salary mo, yung dapat pupunta para sa education mo. At dapat nag-aaral ka. Yun yung isa pang dito sa bill na to. May mandato talaga kapag employer ka ng domestic worker na 15 to 17 years old, dapat hindi mo sasagkaan yung karapatan ng domestic worker na mag-aral at paunlarin yung kanyang sarili. Okay, may iba pa ba? Yung day off? May day off siya at least for every 7 day of Once a work. week, Once a meron week. siyang day off. Oo, meron ding limit merong provision on hours of rest na dapat at least 10 hours nagpapahinga yung domestic worker. Meron din itong provision, marami mga developmental na provision, no? Pag-aaral, skills training and accreditation. Yung pagkain, dyan minsan nagkakaroon ng problema Yung pinapakain sa mga kasambahay, hindi tama Merong provision doon na dapat makatao, humane treatment, may pagkain. At hindi, halimbawa nagkasakit ka o di kaya kailangan tumulong yung employer mo sa'yo. Na yun naman yung practice natin, di ba? Ang nilagay natin dito din, hindi pwedeng yung pagkain, medical benefit, medical assistance. Ay ikakalta sa sweldo. Ikakalta sa sweldo. At hindi pwede na gawin siyang pangdisiplina na hindi kita pakakainin dahil hindi maganda yung trabaho mo. No, so hindi siya dapat i-withhold sa domestic worker. Ano sa ang form of punishment. ano ang parusa sa employer na mapapatunayang nagmamaltrato or inaabuso or hindi niya binibigay yung tamang benepisyo sa kanyang kasambahay? Kapag hindi binibigay yung tamang benepisyo sa kasambahay, tanda ko doon sa House version merong penalty ng 10,000 to 50,000 pesos per employer. At ang papasok dito, halimbawa sa kaso ni Bonita Baran, yun, yung serious physical injuries, illegal detention, ganun yung mga papasok ng mga batas. Yung mga nasa revised penal code na natin. So Ang kapag mangyayari kunyari lang, minaltrato mo physically, pwede kang makulong? Pwede kang Kung makulong. Pwede kang ikaw makulong. ay employer? Oo, pwede kang makulong. Ang tinitingnan natin na baka pwedeng ipasok din sa BICAM, pag halimbawa employer ka, inabuso mo yung kasambahay mo, tataas yung penalty. So kapag halimbawa 6 na taon lang yung sa physical injuries, tataas siya. Magiging 12 years na. Kasi ganun sa domestic worker. Kapag domestic worker ka, nagnakaw ka sa employer mo, qualified theft na siya kaagad. So marami kaming kaso ng mga domestic workers na inakusahan lang tapos hindi na sila makapagpiyansa dahil qualified theft na yung akusasyon laban sa kanila. Okay, Jerome, ngayon hindi pa naipapasa itong kasambahay bill and we're hoping na sana maipasa ito para rin sa ating mga kasamahan ng mga kasambahay. In the meantime na hindi pa naipapasa ito at wala pang mekanismo para tulungan sila, meron bang pwedeng tawagan or lapitan ang may hotline numbers ba ang Visayan Forum Foundation? Alam ko nagre-rescue kayo ng mga minamaltratong kasambahay. Baka meron kayong mga telepono na pwedeng tawagan ng mga kasambahay. Kung merong nanonood ngayon at minamaltrato kayo, kailangan ninyo ng tulong? Opo, tumawag lang po sa 709-0711. Yan po yung number. 709-0711. Yan po yung number ng Visayan Forum Foundation. At kapag mga kaso rin po ng halimbawa domestic worker na recruit, pwede rin pong tumawag, gamitin yung anti-trafficking hotline. Okay, ano yung isa pang hotline? 1343. 1343. 1343, yan po ay hotline ng Interagency Council Against Trafficking. At pwede po yan na mag-refer din sa Visayan Forum. 24-hour na hotline po yung mga yan. Okay, so sa lahat po ng mga kasambahay na minamaltrato, inaabuso po kayo at gusto nyo pong magreklamo, pwede ninyong tawagan 709-0711 or yung hotline number na 1343. 1343. Maraming salamat, Jerome Alcantara ng Visayan Forum Foundation. Sana nga maipasa na to at mabigyan ng karapatan talaga yung ating mga kasambahay. Salamat. Maraming salamat, Jerome.